sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na ang lahat ay may takda. May takda ang lumbay, may takda ang galak. May araw na binibigay sa bawat pagsilang at kamatayan. Subalit ang bawat araw ng kasiyahan at liwanag niyang dulot kanino man ay walang puwang kailanpaman. Kaya halina kayo mga minamahal, damhin ninyong tuwiran ang Diyos Amang mapagmahal. Hindi kailanpaman kayo lubos malulupad. Happy anniversary sa mga Valenzuela chapter. Dalawang taon na po kayo. 2 taong anibersaryo. Parang kailan lang. Ang bilis ng panahon. Ngayon, Hunyo, hindi mo namamalayan, July na. Hindi mo na naman namamalayan, anniversary na. Ang bait ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga, kung halimbawa ikaw ay may ginagawa, sa pagkaabala mo sa iyong ginagawa, hindi mo alam, lumilipas ang oras. Kaya yung iba, iba't ibang gawain ang hinahanap nila para nang sa gayon makalipas yung oras na hindi nila namamalayan, nakalilimot daw sila sa problema. Subalit ano kaya ang gawain kapag ginampanan mo at nakalimot ka, pagkatapos ay nakaligaya sa iyo at nakalalaya ka pa? Hindi ba't ang maglingkod sa Ama? Tama't tumpak, mga minamahal, sapagkat saan ka man dako maglibang, maghanap ng kaukulan na para sa ikapapayapa ng isip mo, para sa kagagalak mo. Pagkatapos nun, nahirapan ang katawan mo, gumasta ka, bulsa mo'y nahirapan, at katawan mo rin nahirapan. Buhay ba ang Ama? Subalit kayong mga naglilingkod ng tapat at totoo, nahihirapan ba kayo? Nararamdaman nyo ba yung hirap para sa inyong paglilingkod? Kung may magtatanong, ano ba naman ang pinaglilingkod nila, nakaupo lang sila. Yun ang di alam ng tao. Yung damhin mo, pag-aralan, pagnilayan, at isaloob mo ang iyong mga naririnig na mensahe, paglilingkod na sa Kanya. Sapagkat kung papaano mo ito nagiging bahagi sa buhay mo na napagdudulot ng kaaliwan at pag-asa, nagbibigay ng liwanag, maaari mong ibahagi sa iyong kapwa. At masabi mo sa iyong kapwa, kapatid, kahit tagapakinig ka lang, papayapa ang isip mo. Kahit tagasunod ka, at hindi mo ginagawa ang sinusundan mo, ay ito pa rin ang kalooban at kagustuhan niya, wala kang mararamdaman sa Kanya. Subalit, tagapakinig ka, tagasunod ka, tagapagsabuhay ka ng mga aral niya, pakinabang mo'y walang katapusan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kaya nga't ang mga nasisiyahan, nagdudumali, nagmamadali sa kanilang pagtupad. Subalit yung hindi nakakadama, tinatamad. Totoo po ba yan o hindi? Totoong totoo yan. Kayo mismo magpapatotoo sa sarili nyo. Walang kabulaanan ang sinasabi ko. Kayong magpapatotoo sa sarili nyo na yan. Balikan nyo yung unang araw na maalab ang inyong espiritu ay puspos sa inyo. Balikan niya yun. Subukan yung balikan. At ipantay nyo ngayong kayo'y nanghihinat ng lulumo. Kayong mga nanghihinat ng lulumo. Kayong mga nawawala ng pag-asa. Kayong mga tinatamad na. Wala akong tinutukoy. Ang sinabi, kayong mga walang itinuro, kundi ang sinabi, kayong
mga sa unay nakadama at ibasing niyo yaong nadama niyo sa una at ngayon na kayo ay walang nadaramang katulad ng sa una. Tingnan nyo, suriin nyo kung mapag-aalab pa ng inyong sarili. Kaya nga, nakadama ka ba? Pagsikapan mo, pagsumikapan mo, namithiin mo itong madama sa tuwina. Sapagkat kung hindi na, hindi ka na magiging maalab sa pagnanasa. Parang puto lang yan na nasarapan ka. Noong unang kainin mo'y sarap na sarap ka. Subalit nung nawawalan ka na ng gana at sawa ka na, ayaw mo man lang tikman siya. Gayon ang pananampalataya na sa unay maalam, subalit nang humihina, nawawala ka ng gana. Gayon din ang pandama sa Espiritu ng Ama. Sa unay maalam na maalam, siyang-siyang puso mo, para bagang sinisilihan kang ayaw mo nang makawala sa kung ano ang iyong ginagawang yaon. At patuloy na parang inaakay ang iyong paa, parang ayaw mo nang makawala. Ang iyong paa ay gusto mo nang ihakbang kung saan ka nakadama. Subalit, nang natangay ka sa mga pinagdaraanan mo, unti-unti nawawala ang pag-aalab na ito. Hanggang sa ang iba'y nangamatay na at tuwirang hindi na nila naapuhap pa. Kaya't ito ang mga habilin kung nais nyong maging ganap sa Ama. Sa tuwin ay apuhapin nyo ang lakas ng pag-aalab nang kayo'y mabahaginan at kayo'y makadama. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, noong ikay alab na alab, mainit na mainit, parang sigang naglalagablab. Para kang nasa langit. Para kang iniindayog ang katawan mo na para bagang ang sarap sa pakiramdam mo. Subalit nang nawawala na ang alingas-ngas ng katawan mo. Hindi na makali ang katawan mo. Gulong-gulo na ang isip mo. Puro pagbabahala at pagkabahala na ang nasa iyo. Kung ano-ano na ang pumapasok sa isip mo. Kung ano-ano na ang nararamdaman mo. Wala na yaong Ama mo na naging maalam na nagpadama sa iyo. Itaga niyo sa bato. Mga minamahal, kaya nga sa paglilingkod, sa unay puspos puspos na puspos. At nang nawawala ang kapuspusan, nawala na rin ang pag-aalab ng pagnanasa. Yaon ang tinatawag na namatay ang Espiritu ng Ama sa Kanya. Mga taga Valenzuela chapter, naway patuloy na mag-alab ang kapuspusan ng liwanag, ng pananabik ng amay madama at mapaglingkuran ninyong ganap. Sa pag-ibig na binahagi sa inyo'y patuloy makapanahan kayo sa mabuting kaloob ng Ama. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya pag-aralan ninyo ang mga naging santa, ang mga naging talambuhay, mga nagkasakit, nangamatay sila sa sakit. Si Sister Faustina, ano ang kinamatay? Sakit sa baga. Connection na sa puso. Subalit, nawala ba'y pananampalataya niya? Nag-alab pang masigit habang hinahamak siya ng kapwa niya. Pinandidirihan pa. Inukot siya sa mga ginagawa. Subalit nang namatay. Kung walang Sister Faustina na ginamit, hindi makikilalang Divine Mercy. At yan naman ang patutuo ng Ama.
Dahil siya totoo, nakilala ang kanyang sinimulan. At hindi nalimutan sa lupa, tulad ng pasimula ng Kristo. Hindi nakaligtaan, sinubaybayan ng tao, magpahanggang ngayon at susunod na panahon pa, kaya't hindi namatay ang salitang banal. Buhay ba, Ama? Kayo, may pangarap ba kayong maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa pananaw ng Ama? Kung magkagayon, ano ba ang kanyang nasa? Ano ba ang kanyang dulot? Ano ba ang kanyang kaloob? Ano ba ang kanyang damdamin? Ano ba ang kanyang dulot na liwanag? Dilim baga ang idudulot sa inyo? Panamantala ba o panghabang panahong nabubuhay kayo? Mga mahal, kung pumapasok na ang liwanag na inyong nakamtan ay nababahagi na ng dilim, sumain nyo ang kapayapaan, mamamatay ang dilim. Sumain nyo ang pagtitibay, mahahawi ang dilim. Sumain nyo ang pagmamahal, mawawalang tuwiran ng dilim. Doon ang mabubuhay ang liwanag na kaloob na sa inyo ay binahagi upang hindi kayo sa Ama ay mawalay. Kung nakatuon ang diwa nyo at pag-iisip sa Kanya, laging umaasa kayong gagawin niya ang marapat na kayo'y magagalak. Hindi kayo'y malulumbay, magugupot, malulugmok. Kaya nga, hindi dahilan ang karamdaman para manghina ka, kundi ito ang dahilan para lalong tumibay, tumatag ka pa. Kaya naman, sa pagpapatibay niya sa iyo, dahil nakikita ang pananalig mo'y tapat at totoo, sa hindi mo namamalayan, may taglay ka, oo, nasusuri nila, may sakit ka, ngunit ba't ang katawan mo'y malakas? Sapagkat patotoo lamang ng Ama, hindi ang sakit mo ang makapagpapagupo sa iyo, kundi ang pag-aalala mo at pagkatakot mo. Sapagkat kung nasa Kanya kay may tapang at lakas ka, at yan ang nagsisilbing lakas ng katawan mo. Kaya naman, napapatotohanan niya ang salita nitong si Pablo, kung mahina man ang aking katawan, subalit lumalakas naman ang aking espiritu. Anong bale? Sapagkat mas malakas niyang nadarama kung paano siya tinutubos ng kanyang Ama at Panginoon. Iyan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya nga't ang mga naglingkod at nakadamang totoo tuwirang nakatanggap, hindi naging hadlang, hindi naging dahilan. Ang mga pinagdaraanan patuloy na kalalaban at patuloy namang ginagabayan ng Ama hanggang sila ay nangagtagumpay. Mga mahal, pawang katotohanan ng saki tinuturan, ito'y aking niluluwal sapagkat ito'y nasisilayan. At kung hindi magpapatotoo ang aking espiritu sa inyo, anong katotohanan ang ilalahad ko sa mundo? Kaya't kung tuwirang kilala nyo ang katotohanan, sisiglat lalakas ang pananalig nyo. Doon kung papaano muling mabubuhay ang pag-asa nyo, mabubuhay ding lakas nyo'y mananahan sa katawan. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Kung batid mong kung walang puno, walang gagawing kahoy, mananalig ka sa Ama mong hagdanan niya'y bibigat. Sapagkat kung wala siyang nilikha, wala kang gagawing tuntungan. Kaya't maging tuntungan mo ang kanyang kapangyarihan. Doon sa buhay mo ay kanyang iaalay, makaaakit ka sa tugatog ng tagumpay. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nakakamta nito ng taong totoo, na nakikipagtotoo sa hindi niya nakikita, ngunit dinadama't nararamdaman niya
sa pusong taglay niya ay nananahan ito, Espiritu na mahal kayo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, maging si Constancia. Kung sa oras na ito'y walang kapuspusan, wala kayong maririnig, wala kayong mababatid. At yan ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Gaano ko man kadalas sambitin ang iniibig at minamahal ko kayo, kundi ganang nararamdaman niyo ito sa puso niyo, para lamang hanging nagdaraang di niyo mahawakan at madampot, sapagkat di niyo nasilayan kung papaano gumalaw. Subalit, kung totoong tapat ang bawat isa sa inyo, sa puso niyo inunukalang totoo, maghahari ang ganap, mararamdaman niyong tapat ang sa inyo'y nangungusap. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Anak na Alan, welcome muli anak. Subalit, alam ko di ka nawawalay sapagkat araw-araw kapag nagkaroon ako ng oras ay nabubuksan ko. Ikaw, si Alan, salamat. Purihin ang Ama. Dakila siya sa lahat ng sandali. Kung susuriin po ninyo, mga minamahal ko, kayo'y magkakaiba ng dako ng lugar na pinagmulan. Subalit, hindi inanunsyo sa magazine, sa telebisyon, kung saan kayo tutungo at paano ito mararating mula sa simula. Ngunit bakit kayo naparito sa makatwid? Ang Diyos amang nagbigay daan para kayo'y makarating. At nang makarating naman kayo at naipadaman niya na siya'y buhay na espiritong kumikilos, kayong mga nag-alab ang pandamat na kada mga, nagkaroon nga kayo ng pagnanasa. Kaya naman, purihin niyo siya. Pasalamatan niyo, sapagkat buhay nga siya sa buhay ninyo. Buhay nga ba ang Ama? Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Alalaong baga, wala namang punong masasabi kung walang itinayong puno ang Ama sa lupa. Walang magiging sanga kung walang puno. At walang magkakaroong bunga kung puro puno lamang siya. Sa makatwid, sa iba't ibang kaparaanan tulad ng iba't ibang uri ng puno, nagtindig ng puno ang Ama sa lupa, puno ng mga iglesia. Subalit, iisang ulo ng kanyang iglesia. Yaon ang pinakaulo, pinakahari niya. Kristo, Kristong hari sa inyo. Buhay ba ang Ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Paanong pagtutugma-tugmain ng isang katauhan ang inyong naririnig na mga kataga? Paano itong pag-aaralan niya dito sa lupa? Kayo't kayo na rin ang sumuri, mga mahal. Pagharian kayo. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Yamang naituran mo, Ama, ang ilang katagaan na yung nasa. Ipagtibay mo sa kanila na tuwirang buhay ka. Kung papaano ang pandamay, mga buhay nga sa kanila, yaong pagmamahal mong walang maliw, walang kupas sa aking Ama. Sa gayon, ang sinumang nakaramdam nito, apuhapin sa damdamin niya.
at ang nagnasang di ka mawalay, di niya mimithiin, ito'y mamatay. Nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam, nekkaramaniyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay nga po bang mabuti siya? Tunay nga po bang dakila siya? Tunay nga po bang makapangyarihan siya? Kung tunay siyang dakila, makapangyarihan at buhay, ano't hindi ka magtiwala? Kaya gawin mo ang pagtitiwala, magkakaroon kang nilaga. Hiwaga pala, hindi nilaga. Amen daw. Kaya, mga mahal, may kasabihan ng matatanda. Pag may, Pag may tiyaga, ayon, may nilaga. Amen daw. Kaya, sa makatwid, ano po ba lasa ng nilaga? Nilagang talong? Nilagang sitaw, nilagang patola, o nilagang baka. Masarap yun, ano? Kaya ang baka, kahit na matigas ang laman niya at buto niya ay gulang ng magulang, habang gumugulang, lalong sumasarap ang kanyang lasa, di ba ga? At kahit na ito'y matagal mong idarang sa apoy bago lumambot, ay tunay namang pag napalambot mo'y ikaw ang masisiyahan. Kaysa doon sa murang baka na madaling palambutin, hindi katulad ng lasa ng may gulang sa kanya. Ganyan din sa pananampalataya. Mas mainam ang nararamdaman ng maluwat ng nananampalataya at matibay na kaysa marupok pat uundap-undap pa. Ayun, ang kasunod. Yun ay pangtao. Subalit, ang sa Espiritu, kung sumusunod ka sa pinagmulan mo, wala nang pakikita sa iyong ganito. Kundi dito, tatanggap ka, gagawin ito. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, ano man ang habilin, pagbibilin, kung walang tatanggap, walang mananahan dito. Kaya kailangan tinanggap dito, pumasok doon, nanahan din eh. Subalit pag lumabas, parang hangin, pumasok sa kabila, lumuwal sa kabila. Aba, parang di tama. Mga mahal, kaya nga ginawang isa ang puso para hindi magtalusira. Ngunit sa isang puso, marami ang nabigo. Ang may pandili ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat wala ang Ama sa pusong iisa. Subalit kung nandoon ang Ama na nanghahawakan sa Kanya, walang luluhang damdamin ng tao, tagaktak sa kanyang mata. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kung itatala mo ang mga babaybayin mong imimensahe, pinag-aralan ng tao yan. Subalit, kung sa pag-aaral mo, kasama mo rin ang espiritu mo,
may buhay pa rin ito. Lamang dito napapatotohanan ng Ama, siya mismo, ura-urada, pagdakamay, ibibigay siya. Mga mahal, yan ang Ama. Hindi lumilipas ang sandali, may kaloob sa tao. Hindi lilipas ang maghapon, may biyaya ang mundo. Hindi nawawala ang gawa niya, patuloy gumagawa siya. Kaya't kung makikita ng mga anak niya, pahahalagahan siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subukan ninyo kung magkapatid kayo, maghawak kamay kayo, pag-iisang damdamin nyo kapwa, at ang isip nyo'y iisa rin. Matapat ng pananalig at pananampalataya nyo'y gayon din. Pagtindig nyo pagkatapos nyong nanalangin, ang inyong balisang damdamin pinayapa ng Amang Mahal, at ang maghapon nyo'y lumipas na karaos kayong walang hanggan, na may galak sa kalooban, at di nyo namamalayan, lutas ang inyong dinadalang pasanin sa buhay. Subukan ninyo, mga mahal ko. Subukan ninyo, gawin nyo ito. Tingnan ninyo kung di kumilos ang kapangyarihan ng Ama. Paano niya magagawa ang sinabi niya sa lahat ng tao dito sa lupa? Lahat ba'y nakikipagtotoo sa kanyang salita? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Gaano man katotoo ang lingkod at ang pinaglilingkuran ay di nakikipagtotoo at hindi tumatanggap, hindi bibigay ng Ama ang dapat at marapat, sapagkat lalo tigit kung naghihirap ang loob ng isa sa hindi tama. Kaya subukan ninyo, mga mahal ko. Mag-ina kayo, may hinihiling ang ina, nakiisa ang anak, sigurado, lutas ito. Subalit may hinihiling kayo, ang ina lamang ang nagsasakripisyo at ang anak ay walang bali sa kanya, hirap ang ina. Buhay ba ang Ama? May hinihiling ba kayo, magkasama kayong mag-asawa? Nagkaisa kayo at nagkatuwang pa? Sigurado, pinakinggan kayo ng Ama. Mga mahal, maliwanag ang tinura ng Ama. May isa, dalawa, na nagkakasama at nagkakatipon para sa Kanya, tatlo't humigit pa, pakikinggan niya. Sa makatwid, kung aapat kayong totoo, na nakikipagtotoo kayo, nakapaghahango kayo ng ilan na kapwa nyo. At ang bawat nahango nyo nakinig sa inyo at gagamitin din sila sa iba, ganun din ang mangyayari sa kanila, makatutulong din sa kapwa-tao. Kaya tuloy-tuloy lang yan, pamamaran lang yan, daan-daan lang yan, parang mga dako, mga lugar baga, may paraan, may tulad. Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon sa kawikaan, bibigyan niya ng unawa ang matuwid na pamumuhay, at ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan, at ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga iyong malalaman katuwiran at katarungan, at iyong tatantuin ang landas ng kabanalan. Tataluntunin mo at lalawak ang karunungan, matatanim sa isipan. Yan ang Ama. Kapag nasumpungan mo, hinanap mo siya. Lalawak ka sa kanyang karunungan,
Titibay ka sa kanyang katotohanan, tatahak ka sa landas niyang matuwid, at nakagabay ka sa kanyang espiritu na di patay, kundi buhay. Kaya naman, nang dahil tao ka, may pinagdaraanan ka, subalit di nalihim sa kanya. Hinagpis mo'y nakita niya, narinig ang daing mo. Nasukat niya damdamin mong may katapatan sa kanya, binigay niya't nahulagpusan mo't kinalagan kanya. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya't habilin sa inyo, mga minamahal ko, magkaisa ng layunin ang bawat isa sa inyo. Ang iisang amang, isang pagtupad niyang tapat at marapat, makatatanggap ang mga nagiging ganap. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Habang ako po'y nasa adoration, na nagkukwento si kapatid na Dory, tuwang-tuwa po akong hangang-hanga sa kanya bilang tao pa nang mag-abot kami sapagkat kailangan pa niya akong kausapin at magkanig kami, at nang dumata ng Espiritu, lalo na po akong nasiyahan na galak. Bakit? Anong tinuran? Yan ang aking anak. Ipaghahanda ko sa Diyos siya bago pumanaw. Sapagkat ang binabahagi niya po, Apo, kaya ako nga po yung aking damit sabi ko isosa mo yan at pumuti. Yan ang susot ko. Umiyak po kasi kapatid na sa akin. Yung alagad na isa. Bakit dinalan po ako ng, nalimutan ko lang po, bilang tao tignan nyo po, nalimutan ko, kaya pagka hindi ko alam, ayokong kwento, kung ano lang binabahagi, yun ang binabanggit ko, baka po magsisinungaling ako sa oras na ito, naku po, natatakot ako. Kaya hindi ko na po matandaan kung ano yung dala-dala daw ngayon, umiyak. Sinabi na naman daw po dun sa kanyang katulong, ito'y anunin mo baban mo sosa mo umiyak na naman kasi kay pamburol ko yan, sabi daw niya. Talaga ka ako kapatid, lahat kayong mga lingkod na totoo at hindi mawawala talagang isusot nyo ka ako kasi po pakiramdam ko ako pag yun ang suot ko parang ako nasa langit na talaga sabi niya, yan, hindi ka ako dapat, ba't po ako natatakot talaga lahat doon pupunta, hindi maganda na po yung nakahanda ako. Kahanga-hanga ka. Sapagkat, inahanda ka rin ng Ama. Yung iba po, sasabihin nila, naniniwala, nagtitiwala, takot na takot naman. Kaya naman po yung takot ang nagpapahina. Sasabihin, nananampalataya ako, naniniwala ako, nagtitiwala ako, pero nawawala naman ang pag-asa. Hindi naniniwala. Nguso lang ang nagsalita, puso'y wala. Kahirap pong paliwanagan ng gayon. At kahirap pong ulatan. Tunay na napakahirap po. Kaya alam niyo po ba kung ano pinaghihirap ng mga lingkod? Yung kausap, hindi yung hirap ng pagtupad. Yung mga pinaglilingkuran, hindi yung hirap ng puyat at pagod. Sapagkat habang naglilingkod ka, tumutupad, di mo nararamdaman ang hirap. Hindi mo nararamdaman yung puyat. Ang nararamdaman mo yung kaharap mo, yung kausap mo. Maniwala po kayo sa hindi. Hindi na po ako maglilingkod kung wala akong pandama. At di binabahagi sa akin kung sinong kausap ko. Baka pag may sinabi ako sa'yo, sabihin mo pa, kumurahin ako. Ganito.
Abay, ba't kailangan ko naman pong mapamura muna? Di ako na mismo ang tumigil. Tama po ba? At saka ano po kinahanga ko sa kanya? Kasama yung anak niyang attorney. Kasama pa yung bukod sa attorney na, konsyel pa ng bayan. Ay, bukal na. Eh, hindi man lang pinagalitan yung doktor na kung magsalita. Alam mo ba, Eka? Sabi ko, ano sabi ka ako ni attorney? Eh, wala po eh. Kahit di naman niya po sinabing ako, attorney, wag mong gaganyan ni mami ko. Kahanga-hanga talaga. Yan ang gusto ng Diyos, mapagpakababa, magpakumbaba. Hindi yung sasabihin, hoy, kaya ko yung paggamot ng mami ko, wag mong gaganyanin. Ano? Kaya sabi ni Tulfo, eh yung iba, ito, eh sino yan? Aba, hindi mo pa kilala yan, asawa ko yan. Napakayabang. May nakalaan din sa mayayabang. Totoo po yan. May nakalaan sa mayayabang. Sapagkat ang pinakaayaw ng Ama, ang tao mapag-imbabaw. Palalo, mayabang. Kaya, kaya mo na nga, sabihin mo pa, hindi eh. May kakayahan ka na nga, sasabihin mo pa, wala kang kaya eh. Dahil hindi ka kumakaya, ang Diyos mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung wala siya, wala ka talagang kakayahan. Kung wala siya, wala kang kaya. Sapagkat ang lakas mo, galing sa Kanya. Ang talino mong taglay, siyang nagbigay sa iyo. Kaya wala kang sayo, kundi kasalanan mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit at pasubali sa hindi makaabot, inaari nilang Kanya yun. Sa kanila yun. Ngunit kapag nasa Ama ka na, at Espiritu niya ay sa'yo, eh ano ba kung sabihin kang tatanga-tanga? Eh ano ba kung sabihin kang walang alam? Eh ano ba naman kung sabihin kang pinakamahirap ka na? Pinakamangmang ka pa. Ang mahalaga, masayang puso mo. Dahil ang nararamdaman mo, di nila nararamdaman. Buhay ba ang Ama? Subalit pakatandaan nyo, gaano man ang yabang, gaano man ang talino, gaano man ang kapangyarihan, kapag napantay sa lupa at sinukat ang katawan, doon na, naghihintay na ang kahatulan niya. Kung saan na siya, doon ba sa kaliwa o doon ba sa kanan? Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, hinahamak ka ba ng iyong kapwa? Kinukutya ka baga? Nagalit ka ba? Bakit? Kahit anong sabihin sa'yo, kahit anong iparatang sa'yo, sasaya ang puso mo kung Diyos Ama mo'y kapiling mo. Sa pamamagitan ng Espiritong di mo nakita, di mo makikita, ngunit at pasubali, sa'yo'y pinadama. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga, pangunahin, huwag kayong patatangay sa inyong mga galit nang di kayo maghirap ang dibdib at di mahirapan kayong mag-isip. Bagkus kayo'y may pangunawa at tigib ng pag-ibig. Buhay ba ang Ama? Ang turo tungkol sa pagkagalit. Mateo. Mangupo tayo dito kay Mateo. Mga minamahal ko.
Narinig ninyo na noong una ay iniutos sa mga tao. Huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, pulol ka, ay mapapasa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka ng anuman sa Diyos, at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kaniya iharap sa hukuman. At kung hindi bibigay kaniya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihan. Mga minamahal, sa buhay ng tao, maraming nagaganap ang pandaraya, panloloko baga, na nakamamatay ng isip at damdamin na mabuti. Subalit, kung natatarok mo at nababatid mo ang ama mo, ay may kaparaanan at di nagaganap ang lahat ng ito sa di niya kalooban. Ang puso mo ay di mo pagkakaloobang maging batot, mahirap nang umunawa ang isipan. Sapagkat batid mo ang ama, kung papaano bumubuhay, lahat ay kayang buhayin. Kung papaano nagtatanim, lahat ay kayang itanim. Kung papaano naghahasik, pinipili niyang binhi. Hindi lahat ng binhi ay kanyang ihahasik. Bakit di niyo gawin? Ang manaig sa inyong damdamin ay ang mabuting kalooban, nang sa gayon ay matutunan ninyo kung paano siya maghari sa inyong katauhan. Bakit hihintayin mo pa na manaig sa iyo ang damdamin mong tao? Gawin mong marapat kung paano manaig ang Diyos mo. Sa gayon, ang bawat hain mo'y kalugod-lugod na tatanggapin. Hinahain mo ba ang dasal mo't dulog ang iyong kapatid ay gumaling? Hinahain mo ba, hinahandog ang iyong sarili na ikaw ay pagalingin? Hinahain mo ba, hinahandog ang iyong kapwa na ganap na magbago? Hinahain mo ba, hinahandog ang iyong asawa na magbago? Hinahain mo ba, hinahandog ang iyong buhay para bukas? Hinahain mo ba, hinahandog sa Diyos ng liwanag at buhay mo ang sa iyo'y kaloob na lakas? Kung may tanim ka sa puso mo na batid mong di marapat sa ama mo, huwag mo nang hintayin na ikaw ay pagsakdal din niya. Kundi kapwa kayo may pagkakaintindihan at ang kapwa mo'y gayon din sa iyo. Sapagkat wala namang lalalim ang galit at puot ng sinuman kung nagkakaisa't mabuting nangungusap. Kung nagkakatotoo ang bawat aral sa mga taong totoo, nagaganap ito. Kung mabubuhay ang salita ng Ama, yao'y nabuhay sa mga tapat na anak niya at nagagawa niyang hiwaga ang mahirap para sa tao, sapagkat siyang tunay na mahimala dito sa mundo. Mga mahal ko, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Palapitin mo siya dito.